Hello, what's up mga repa? Ryukon nga pala at dito sa vlog natin na to ay samahan nyo kami ng GF ko na umuwi sa Mindoro. At dito mamimili kami ng mga pampasalubong sa aming pamilya, pampalubag-loob ba kasi ang tagal naming nawala. At dito hinahanapan ko ng pampormang sapatos ang kapatid kong lalaki kasi senior high school na siya. At ako'y natatawa nga dito sa akin GF sa ate nyo Ira kasi kung ano-ano nare-recommend nyo sa akin na sapatos. Organic encounter. At hindi ko naman alam kung anong uso ngayon sa mga kabataan na pamporma na sapatos. Nung high school ako, ang pamporma ko talaga ay itong Converse na sapatos. Para sa akin, napaka-timeless na itong sapatos na to, mga friend. Lalo na tong Chuck Taylor na version. Halos lahat yata ng forma babagay dito eh. Kaya tamang pila na ako para bayaran tong sapatos na to na bibigay ko sa aking kapatid. So, one down na. Sunod naman natin bibili ng pasalubong ay ang aking mama. Mama ko naman si Hello Kitty. Dito kami dumiretso sa tindahan ng mga dress. Mahilig kasi magsuot ng ganito si mama kaya ito ang ipapasalubong ko sa kanya. Hindi lang ako sure kung mahilig magsuot si mama ng mga makukulay na dress kaya ito na lang ang aking bibilin yung mga dark. Kasi 100% sure ako na magugustuhan niya to. Pero parang ang boring naman pag puro plain lang na dress ang ibibili ko sa aking mama. Kaya nagsuggest si Ira na bumili din daw ako ng mga design at pattern na dress. Testing waters muna tayo. Titingnan natin kung magugustuhan ni mama. Pag nagustuhan, di bibili na lang ulit. So okay na si mama. Sunod naman natin na bibili ng pasalubong ay si Papa. Mapagpanggap. Nakapili na naman. Dito inaasar pa nga ako na Ira kasi nakabili na talaga ako dito at kinukuha na nung seller yung stock na itong pabango. Pero nakalimutan ko magpa-record sa kanya kaya sabi ko i-record niya ako na kuwari napili ako ng pabango na ibibili ko kay Papa. So yun, okay na. Sa kanila ako magpapasalubong na madami sa kanila. Madami kasi kaming bitbitin ni Ira pa uwi. Sabay dito meron pa nagustuhan si Ira na sombrero. Bagay sa kanya, ang cute niya kasi lalo bumilog yung mukha niya. Nagmukha siya lalong hamster. Sabi ko pa nga sa kanya bilhin niya din yung gantong damit tsaka palda kasi kamukha niya tong statwa na to. Ayun, nalingat lang ako na saglit, meron na ulit siya nadampot. Kaya sabi ko tara na magbayad para hindi na dumami yung kanya madadampot. At nakauwi na kami sa bahay. Dito, papakita ko sa inyo ang mga dadalhin namin pa uwi. At isa na tong napakalaking wheelset ni Bundang. Ipapa-LBC sana namin to kung makikita nyo may tape pa yan. Kaso nag-back out kami kasi sobrang mahal ng shipping fee mga friend. Sunod naman na bibit-bitin namin ay itong bicycle frame ni Bundang. Ibabalot ko na lang din to para hindi magasgasan. At all goods na, nabalot ko na. Kinapalan ko pa yan, nilagyan ko pa na itong plastic wrap. Pwede na isalpak to sa ilalim ng bus. So eto mga repa ang dadalhin namin na napakadami. Pakita ko sa inyo. Mukhang mapapagamit kami ng nen nang wala sa oras at madami-dami itong bibit-bitin namin. At naandito na kami sa Batangas Pier. Napakalaking tulong na itong cart na to kasi dahil dito ay napadali yung pagbitbit namin dito sa napakadami namin daladala. At nung nasa Makati pa nga pala kami ay gabi na kami bumiyahe. Kaya makakarating kami sa Mindoro ay madaling araw na. Buti nga tong si Ira nakatulog na mahimbing sa bus. Ako hindi man lang ako nakatulog kahit saglit. Kaya doon na lang ako matutulog sa barko kasi mas magandang upuan doon kaysa sa bus. At need ko na matulog kasi ang sakit na ng mata ko. At sa wakas, nakauwi na kami sa bahay. Sinalubong pa ako na itong alaga namin na pusa na si Putput. Ang laki na niya, dati bubwit pa to nung umalis ako. At ganun pa rin siya, walang pinagbago, malaro at makulit pa din. At save ko rin na uwi itong bicycle part ni Bundang. At chinat ko na siya, kaya hintayin ko na siya makapunta dito para i-build itong kanyang fixie bike. Naks naman. At nakikiusoso pa tong pusa namin na to. Oy, hindi sa'yo yan, ma friend, dito ka. Ano kang pinapakain sa'yo ni mama at ang bilis mo lumaki, Ito na yung may-ari, Unboxing na. At good luck na lang sa pag-unbox mo dito sa frame mo at makapal-kapal ang pagbalot ko dyan. At para sa mga nagtatanong at naghahanap ng aking Celt na bike, naandito siya. All goods na all goods pa yan. Kaso ang problema ay flat yung gulong sa likod. Nawalan siguro ng hangin dahil sa sobrang tagal na walang nagamit. So eto nga palang dalawa lang na to ang pinabili sa akin ni Bundang. Ang kanyang bike frame at ang wheelset. 10k kasi ang budget niya. At ang sabi ko pa nga sa kanya ay mag-Celt na lang din siya. Kasi nabili ko to ay 10k whole bike. Pero gusto daw niya ay alo yung kanyang frame. Kasi sa labas daw niya ito ipaparada. Kaya sabi ko, I got you, my friend. Kaya natin mag-build ng tsunami. Ako nang bahala sa ibang parts. So, ang total lang na nagastos ni Bundang dito sa kanyang bike build ay 10k plus lang. Tapos naka-tsunami na siya. Ay napakasulit para sa akin itong build ni Bundang. So, tara, i-build na natin to. Excited na ako sa magiging itsura na ito pag nabuo.
At para naman sa cranks niya, ay ipapamana ko na lang sa kanya itong crank ng Celt ko. Meron naman ako extra na crank at yun na lang ang isasalpa ko dito. At ipapayos ko na nga lang pala sa bike shop itong huling gulong ng bike ko para makasama namin yung aking pinsan sa pagbabike. At eto na, nabuild na namin yung bicycle ni Bundang. Ay kaganda. Kumikinang-kinang ba naman ang kanyang tsunami? Ay pwede na ipampayabang sa labas. Ano mo, nangyabang naman ang tumabi sa bike ko? Ay, ano ba yan? Ano ba yung bike ko? Ito natin ano. May budol na naman sa atin yan, no? Lagi akong binubudol na ito eh. Tignan mo naman. Philippines. Nabudol na naman sa atin si Tropang Prince. Ay. Batak naman yung isang yun, akin ang... Sabay tinanong ko ni Bundang kung magkano daw ibabayad niya sa akin sa labor. At ang sabi ko sa kanya ay ibilin niya na lang ako ng Coke Zero sa 7-Eleven at ayos na yun. Yeah, pixian niya. Pixian niya. Dito na kami sa 7 Evelyn with my pinsan, walang bike, kaya itong motor ginamit. Aray, paka-Pansit Canton, kwek-kwek. Ganda naman ang tsunami ni Bossing. So tamang tambay na lang muna kami dito sa 7-Eleven at bukas ay ipapaayos ko yung aking Celt na bike para makasama namin yung aking pinsan sa pagbabike. Hello, what's up mga repa? New day at ngayon nandito kami ni Bundang sa may parking lot ng mall kasi nagpa-practice siya mag-skid. At dito isi-seminar ko silang dalawa ng pinsan ko kasi pareho silang bininger pa lang sa Pixie. Tuturuan ko silang dalawa ng mga basic way kung paano pahintuin ang isang Pixie bike. Kaso ang problema wala pa dito ang pinsan ko. May inaasikaso pa daw siya, susunod na lang daw siya. Kaya ito na lang muna si Bundang ang tuturuan ko. At itong si Bundang nga pala sa tingin ko ay mabilis to matututo mag-skid. Kasi maganda yung form niya pag nag-a-attempt siya mag-skid eh. Kaya binasic ko na lang ang payo ko sa kanya na i-practice niya na lang to ng i-practice hanggang maging muscle memory niya na lang to kasi ganun din naman ang ginawa ko dati. At yun, all goods na, kompleto na kami. Eto nga palang pinsan ko at si Bundang ay mga 1 linggo ko lang masasamahan magbike kasi mabalik na kami dalawa ng GF ko sa Maynila kasi meron kaming a-attendan na concert at meron din akong bibilin na bagong bike frame kaya abangan nyo yun mga repa, exciting to. So fast forward, naandito na ulit kami ni Ira sa Maynila at naandito kami sa MOA para manood ng concert ni Daniel Caesar. Kakauwi pa nga lang namin dito sa Maynila, wala pa kaming pahinga neto tapos dumiretso na agad kami dito sa may concert. Ay pawang mga eksperto lang ang mga nakakagawa neto mga repa, ako na nagsasabi sa inyo. Wala pa nga kaming kain na pumunta kami dito, malapit na magsimula yung concert kaya doon na lang kami sa may food stall kumain sa labas ng MOA kasi gutom na kami. Ay talaga namang pagka-uwi namin sa bahay mamaya ay maghihilamos sa toothbrush na lang ako. Sabay diretso tulog na agad ako mga friend. Ang sakit at ang bigat na kasi ng mata ko. Pero kahit pagod na ay super tuwan-tuwa kami dalawa neto ni Ira. Kasi idol namin dalawa tong si Daniel Caesar. Pero walang due na yan. Ilang beses ako muntik makatulog dito sa concert na to. Nakakanto kasi lahat ng kanta ni Daniel Caesar. So yun muna mga repa, sana nagustuhan nyo itong ating vlog. Ngayon makikipag 1v1 muna ako sa antok. Huwag sana ako makayo at makatulog. Kaya kita-kits na lang tayo sa ating next video. Peace!